Ang karugtong ng nakaraan. Batang kaibigan, malakas ka, sabi ni Jiang Chang sa ating bida. Habang ito ay nanginginig, kayo rin po ay malakas din. Sabi ng nakangiti si Tae-san na bahagya din nanginginig. Ang lalaki bang ito ay nag-training din, bulong ng ating bida. Ano ba ang ginagawa niyong dalawa? Sabi ng ina ni Clara na si Miss Emmanuel Pierre, bakit nyo ba kailangan gawin ito? Daniel, kuning muna ang favorite motai na regalo mo. Sabi ni Clara, at itinaas naman ni Clara ang regalo na sa paper bag. Ang motai ay isang klase ng alak na gawa ng Chinese. Agad naman nakita ito ng ama ni Clara na si Li Jiangchang. Oh, young friend, maganda sa paningin ko ang iyong dalang bagay. Sabi ng ama ni Clara. Ang rose ay sobrang gaganda, ilan ba lahat ito? Sabi ni Mrs. Emmanuel Pierre, mga 47 roses po. Sagot ng ating bida, oh, no, alam mo ang edad ko. Sabi ni Mrs. Emmanuel Pierre, paumanhin, hindi po madam, naramdaman ko lang po nung makita ko ang roses. Sabi ng ating bida, pakiramdam. Hindi sa ganon, muling bulong ni Tae-san. Hahaha, itong kaibigan natin ay masaya at may magandang ugali, mabuti pa at pumasok na tayo sa loob. Sabi ni Mr. Li Jiangchang, salamat po, sir. Sagot ni Tae-san, sa lugar ni na Clara. Habang papasok na sila sa loob ng bahay, medyo magulo pero, pumasok na tayo, at nang makapasok na ito. Oh my God! A 65-inch TV bought this point of time. At hindi na rin TDP. Pero, LCD, bulong ng ating bida, wow! Sabi ng ating bida, humanga ito sa makabagong high-tech na gamit ni na Clara. What the hell, this is the ultimate luxury, bulong ng ating bida. Dad, kumpara sa bahay ni Daniel, it'd be rude to even mention business here. Ang bahay na ito ay naglalaman ng daan-daan taon ng architectural history, paano ito makokopya? Sabi ni Clara sa kanyang ama, bahagya naman tinignan ng ating bida si Clara. Ang bahay ay isang lugar kung saan ka nakatira. Kahit maliit ito, ayos lang basta komportable ka, di ba? Sabi ng ating bida at napatingin ito sa mag-anak. Ano, maliit? Bulong ng ama ni Clara, na hindi nagustuhan ang sinabi ni Tae-san. Nakatingin naman si Mrs. Emmanuel Pierre na kinakabahan, at ganun din si Clara na nakangiti, parang gusto ng away ng lalaking ito. Bahagyang sigaw ng ama ni Clara, muli ay kumalma ito. Daniel, hindi, Jiang Tae-san, baka ayaw mong makipag-inuman sa akin. Sabi ng ama ni Clara, kahit saan ako pumunta hindi ako tumanggi sa inuman. Sabi ng ating bida, good, then kukuha muna ako ng glass. Tapos niyaya nila ang ating bida sa hapagkainan, naghanda ako ng maliit at simpleng salo-salo, maupo ka na. Sabi ng ama ni Clara sa ating bida, opo, sagot ni Tae-san, wow, ganito dapat ang mga side dishes, bulong ng ating bida. Heto ang baso, sabi ng ama ni Clara, iinom po muna ako sir, sagot ng ating bida, ang hiling ko ay maging matagumpay ka, young man, habang hawak ang baso ng alak, salamat sa pag-imbita niyo sa akin sir, at sana po kayo at si Clara ay magkaroon ng eternal na kapayapaan at kaligayahan. Pagkatapos ay uminom ito, at muli nagasalita ang ating bida. Nabanggit po ni Clara na kayo ang VIP. Sa Hong Kong Bank, tama po ba? Sabi ng ating bida, oo, hindi rin ako sigurado tungkol sa VIP pero hindi ko pa nasubukang tungkol sa loan. Sabi ng ama ni Clara, pero, iyan ay nakakalitong bagay, mabuti ang ginawa mo. Sabi muli ng ama ni Clara, kung maaprobahan po sa collateral wala naman dahilan para sila tumanggi, sabi ng ating bida. Kaya kung sakaling hindi mabayaran ng isang tao ang utang, ang collateral ay isusubasta ng collateral ay dapat nakatulad ng halaga sa halagang hiniram, at ito ay isang bagay na hindi mawawala ang halaga nito sa katagalan, halimbawa. Ginto, ari-arian, sikat na art piece. Para sakaling mangyari ang nabanggit, maibabalik pa rin ng likod ang kanilang pera. Napaisip ang ama ni Clara, maya-maya ang ibig sabihin. Ikaw ay isang investor, o kaya ay Korean Secret Funds Conglomerate. Sabi ng ama ni Clara, nagpapatakbo ako ng isang kumpanya ng private equity fund. Sabi ng ating bida, ano, isang private equity fund? Ikaw? Nagulat ang nabigla ama ni Clara. Teka, ilang taon ka na ba? Tanong muli ng ama ni Clara.
Sinubukan kong kumita, ngunit ang aking edad ay importante. Sabi ng ating bida, tama ka. Totoo iyan. Ang tanga ko, hahaha, tama. Ano nga pala ang i-invest mo? Gifts, stocks, or loan businesses? Tanong muli ng ama ni Clara, meron siyang magandang physiognomy para siyang isa sa merchant. Isang mukha na nakakaakit ng yaman, bulong ng ating bida habang pinagmamasdan ng ama ni Clara na tumatawa, para po sa business, ito po ay sekreto. Sabi ng ating bida na bahagya din tumawa, bakit ka ganyan? Isipin mo na ako ay parang iyong ama, mag-usap pa tayo. Sabi ng ama ni Clara, curious lang po ako, baka ako mamatay. Sabi ng ating bida, tapos mag-i-invest ka ng kaunti. Invest? Sabihin sa akin ang tungkol dito. Hahaha, dapat akong mag-invest sa negosyo ng anak ko, hindi ba? Sabi ng ama ni Clara habang hawak nito ang bote ng red wine para magsaling sa baso. Bibigyan kita ng 1% stake. Sabi ng ating bida kay Mr. Li Jiangchang, 1%? Sabi ng ama ni Clara, na parang napilitan ngumiti, may mali yata ako. Bulong ng ama ni Clara, at ang basic na halaga ay $1 billion. Sabi ng ating bida, ano? $1 billion. Gulat ng ama ni Clara, at hindi ito makapaniwala at pinagpawisan ito, sino ang batang ito? Mukhang hindi naman siya nagbibiro, bulong pa nito, maya-maya ay kalmado itong nagtanong, ako lang ba ang investor? Kailangan itago ko ang poker face. Sabi ng ama ni Clara. Oo, ngayon ay empleyado na kita, at makakaakit ng mga investor. Sabi ng ating bida, empleyado, mahina sabi ng ama ni Clara, lumipas ang mga araw, inilapag ng isang lalaki ang tasa ng kafe. Robert, it's been a long time. Sabi ng lalaki, Jack, mas mukha kang politiko kesa sa scholar. Sabi Mr. Robert, nabalitaan ko ang hit rock bottom, para saan ba ang pag-uusapan nating ito? Sabi ni Jack, ako ay swerte sa pagpatakbong ng isang kumpanya na private equity fund. Sabi ni Robert, isang private equity fund. Sagot ni Jack, ang halaga ng pagpapatakbo ay hindi gaano, pero mainit ito sa mga investor. Sabi ni Mr. Robert, ganun ba? Sino ito? Sabi ni Jack, bakit, gusto mo ba siya makita? Muling sabi ni Robert, hahaha, gusto ko lang malaman, sagot ni Jack. Gaganapin ang presidential election sa susunod na taon. Kung may benefactor na handang tumusto sa political endeavors ko, willing akong pumunta sa kabilang panig ng mundo para lang makilala siya. Muling sabi ni Jack, willing ako maki-cooperate. Sabi ni Robert, ano, talaga ba? Pasiga na natutuwang sagot ng lalaki, naku salamat Robert. Isa kang tunay na kaibigan. Sabi ni Jack, ito ay hindi libre, ngumiti si Robert, sa totoo lang. Personal para sa presidential candidacy, susuportahan ko si Obama para sa Federal Senate Councilor. Sabi ni Robert, ano, si J.D. Obama? Sigaw na gulat ni Mr. Jack, at para sa Democrats ni Obama, $100 million. Hindi, mas marami pa ako pwedeng ibigay sabi ni Mr. Robert, ito, hindi mo ba alam, na si Hillary ang nag-trending? Sabi ni Jack, panibagong buwan na naman. Isang taon na ang lumipas, mula nang bumalik ako sa nakaraan, habang nakaupo ang ating bida sa isang lamesa at nakatingin sa bintana, kailan lang ay marami na nangyari, at kailanman man ay hindi ko pinangarap na mag-organisa ng maraming mali at ilegal na gawain, ang sumunod ay kapayapaan, at isang mainit na summer na bakasyon sa Hong Kong, hindi ako makapag-invest sa Li Jiangchan. Pero, ang huling semester ng third year ay malapit nang matapos, oy. Si Hayong Suk ay absent na naman ngayon, sabi ng isang kaklase ng ating bida. That bastard, ano na kaya nangyari talaga sa kanya? Sagot ng isa, nasa di kalayuan ng ating bida at narinig niya ang pinag-uusapan ng dalawa, ang lalaking ito ay hirap na hirap kailan lang, muling sabi ng isa. Ano? Sagot naman ng isa. Bakit? May nangyari ba sa bahay nila? Muling sabi ng isa, sa totoo lang, si Hang Sok ay. Sabi ko sa kanya na itatago ko ang kanyang sekreto, habang nagsasalita ang dalawa. Ay malinaw ito naririnig ng ating bida, oy, wala man lang siya sa school, hindi niya malalaman. Bilasan mo at idore mo na yan. Sabi ng isang kaklase ng ating bida, bigla dumating naman ang isa pa nila kaklase. Si Hang Sok,
ay galing orphanage, hindi nyo alam di ba? Ano? Sa orphanage? Pasiga nagulat ng isa. Si Hangsok, nagulat at napanganga na sambit ng ating bida, ang pangalan ng kanilang kaklase. Parang nahihirapan yata siya sa orphanage ngayon. Sabi ng isang kaklase ng ating bida habang napanganga at malungkot na ang dalawang kaklase ng ating bida. Maraming tumagal dahil mura ang upa, ngunit sinabihan silang umalis dahil may itatayong apartment complex doon. Sabi nila, kahit ang City Hall ay hindi pwedeng makialam dahil may kasamang miyembro ng National District Assembly. Kaya sa tingin ko, at kaya nagtratrabaho si Hangsok bilang construction worker. Sabi ng isang kaklase ng ating bida. Ano? Sa contraction. Sabi ng isang kaibigan ng ating bida. Ang kawang-awang tao na iyon. Pinupuntirya niya ang departmento ng kapakanang panlipunan. Sabi pa ng isang kaibigan ng ating bida. Habang ang ating bida ay nakatingin lang at nakikinig sa pinag-uusapan nila, at pumasok ang isang alala na kasama niya si Hangsok, hindi ako makapaniwala na si Hangsok ang nasa ganoon sitwasyon ito. Bulong ng ating bida, at mamaya ay bahagya nagulat ito na parang bang meron itong nalaala. Teka, kasabwat ang District Assembly, at pumasok sa isipan ng ating bida, ang ama ni Dongsang at ang hanggal na si Dongsang. Ang mga bastos na yun, ang nasa iisang bahay. Sabi ng ating bida, samantala habang bumibiyahe ang ating bida. Kasama ang pamilya ni Taesan anong nangyari, anak, magbo-volunteer ka ba sa Sabado? Sabi ng ina ng ating bida. Ako ay kapareho ng ugali ng aking ina, na may ginintuan puso. Sagot ng ating bida, lumingon ang nanay ni Taesan sa ating bida, "Oh honey. Tignan mo marunong na mambola ang anak mo ngayon." Sabi ng ina ni Taesan, sa kanyang ama habang nakangiti ito. Maya-maya ay nasulyapan ng ating bida ang pamilyar na lugar, orphanage yan dati. Parang balansehin ang pag-unlad ng mga rehiyon, sigurado akong lilipat ang mga pampublikong institusyon. Sinusubukan niyang magtayo ng apartment complex sa tabi nito. Nakakaamoy ako ng pera, amoy na amoy ko, at ang isang ito ay sobrang nakakainis masyado. Bulong ng ating bida, at lumipas ang mga oras. Gabi, huminto ang isang bus, bumaba ang isang lalaki. Pagkababa ay naglakad ito, habang hawak ang bag, tapos ay huminto ito at nag-stretch ito dahil sa mga sakit sa katawan, sa balakang, dahil sa kanyang ginawang trabaho, sakit ng katawan ko. Maya-maya ay dinukot nito ang pera sa bulsa. Buong araw ako nagtrabaho tapos ang liit lang ng sahod na natanggap ko, 60,000 won, hindi madali ang kumita ng kakarampot na pera, at kahit ilang 100 won pa hindi pa rin ako makakapasok sa school. At kahit pumunta sa orphanage hindi ko pa rin kaya ang kahit ano, at kahit ang mga bata hindi ko parent kaya ibili sila ng tiyan ng baboy na paborito nila kahit minsan lang, patuloy itong naglakad, malapit na ito ng sabak-ana ng orphanage nang makarinig ito ng boses, ha? Nabigla nitong sabi, napakasarap nito. Kain pa kayo ng marami, sabi ng isang boses, oo, punuan nyo ang kakainin ninyo, sabi pa ng isang boses. Sino ang dumating bulong ni Hangsok, bahagya na patigil ito sa pagpasok sa loob ng makarinig pa uli ng boses, Kuya Taesan the best ka talaga. Paglaki ko gusto ko maging asawa yon katulad ni Kuya. Sige na kumain ka muna ng marami para lumaki ka. Sabi pa ng boses, agad nakilala ni Hangsok ang boses nito. Ano, si Taesan, bulong nito, Jang Taesan, tawag nito, napalingon naman ang mga naroon. At nagulat si Hangsok sa nakitang salo-salo sa orphanage at karaniwan mga tao sa orphanage ay magkakasama sa salo-salo at sa mga nakahandang pagkain. Kuya, tawag ng isang babaeng mas bata sa kanya. Hangsok Hang, tawag ng isa pang babae na napalingon din nang dumating si Hangsok ang kaibigan at kaklase ng ating bida, narito ka na. Sabi ng ating bida na agad lumingon kay Hangsok. Taesan, bakit ka narito? Bahagya nagulat na. Sabi ni Hangsok, Hang halika na bilis, para makakain ka rin tulad namin ng pork belly. Sabi ng tumawag kay Hangsok. Habang nagtataka pa rin ito, eto po ang aking kaibigang si Hangsok. Pakilala ng ating bida sa kanyang magulang. Oh, ganoon ba? Nice to meet you. Sabi ng ama ni Taesan, hello, Hangsok sabi naman ng ina ni Taesan. Agad yumuko ng bahagya si Hangsok. Hello po. Na hindi pa rin makapaniwala, may mga dala kaming organic apples sabi ng ina ng ating bida. Ha,
Nagulat ito sa nakitang kahon-kahon ng mansanas, at napansin pa nito ang kahon ng groceries. Tae-san, sambit nito na maluha-luha at hindi alam kung paano magpapasalamat sa laking tulong na dumating. Huwag kang tumayo lang dyan, halika na at tulungan mo ako, kumain ka na muna, sabi pa ng ating bida. Ang kaibigan ko Sir Jiang Tae-san na nagawa na ang precious time niya sa kanyang senior year. Bulong ni Hang-sok. Naka-receive ka ng karma points, lumapit si Hang-sok sa ating bida, salamat my friend. Sabi nito, wala kang magandang tinitirahan, medyo nakakahiya ito. Lahat ay hindi gusto tumira dito. Kung lilipat tayo sa downtown dahil bumaba ang presyo ng ari-arian. Kung ito ay masyadong malayo, ang pagbiyahe sa paaralan at ito ay magiging isang problema. Pagkatapos nila mag-usap ay may pinuntahan at kinausap ang ating bida. Parang sarado na ang school. Nakasulat sa yellow banner na Jiangju Real Estate. Saradong school Kung iniisip mo ang isang saradong paaralan, mayroon isang angkop. At meron isang lugar na matatagpuan 10 minuto ang layo mula sa downtown. Ang paaralan ay pinag-isa sa ibang paaralan at nagsara noon nakaraang taon. Ang building ay nasa maayos na kondisyon at ito ay binenta para mabili ka agad. Pero medyo mahal. Sabi ng lalaki habang nakataas ang kamay nito na nakaturo sa mapa. Dinala ko ito dahil sa tingin ko magagamit pa rin ang pasilidad na ito. Muli sabi ng lalaki, magkano ito? Tanong ng ating bida. Ito ay 15.3 million won. Sabi ng lalaki, nang nakangiti, napakamahal diba? Sabi ng lalaki, para sa isang lugar kung saan 100 katao ang nakatira. Ito ay napakamura na. Ikaw ang walang alam Ajose. Sabi ng ating bida sa isipan. Gusto ko itong bilhin ngayon na. At kung maaari, gusto ko ring bilhin ang bundok sa likod nito. Sabi ng ating bida, ano, Pak Ilinaw, ngayon na, gusto mo rin ang bundok sa likod nito. Nagulat at napanganga sabi ng lalaki. Bibilhin ko ito sa ilalim ng pangalan ng aking ina. Pagkatapos ay i-donate ito, inaasahan kong makatrabaho ka. Sabi ng ating bida, maya-maya ay kinuha ng ating bida ang kanyang cellphone at dinial ito. Mr. President, ako ito si Jiang Tae-san, haha, naging maayos ka na ba? Ang estudyante namin, Jiang Tae-san, gusto mo bang kumuha ng mabilis na trabaho? Sabi ng ating bida sa kausap, straightforward ang binatang ito, bulong ng lalaki. Trabaho agad-agad, sabi ng nasa kabilang linya. Oo, ito ay para sa isang saradong paaralan. Ngunit nais kong ibahin ito sa isang residential area. Huwag kang mag-alala sa pera at alagaan ito ng mabilis hanggat maaari. Sabi ng ating bida, hindi pangkaraniwan ang binatang ito, bulong ng lalaki na nakatingin. Oo salamat, muling sabi ng ating bida sa kausap, maya-maya ay may dinial ito uli. Sa labas habang naglalakad patuloy ang pag-uusap ng kausap nito sa cellphone. Ano ang utang ko sa kasiyahan na laging abala CEO Jiang? Sabi ng nasa kabilang linya, ay, bakit ka ganyan? May maitutulong ba ako sa'yo? Kumikilos na naman ba ang mga bully sa kapitbahayan? Sabi sa kabilang linya, please iingatan mo ang complaint. May nagawa ka bang mali? Ito ay isang aksidente, haha I'm just someone who promotes at nagpapatupad ng hustisya sa lipunan. Anong klaseng aksidente ito? Sabi ng nasa kabilang linya, napahinto sa paghakbang ang ating bida. Ang isang kaibigan ko ay nakatira sa ampunan ngunit sinubukan nilang give-in ang City Hall nang hindi sila binibigyan ng lugar na malilipatan. Kainahinala ang mga opisyal na kinauukulan at ang alkalde, pakilagay ang ilang pressure sa kanila. Si Mayor, so high-rank kang official na pala this time. Ayaw mo ng demanda diba? Pakirap ito bilang pro bono case para sa isang orphanage na nagsampa ng reklamo. Hindi na kailangang pang gumawa ng iba. Kailangan mo lang kaming tulungan na magtayo ng bagong orphanage na lilipatan nila. Note, karaniwang tumutukoy ang pro bono sa mga serbisyong ibinibigay ng isang profesional na libre o sa mas mababang halaga. Sa kontekstong ito, ang abogadong ito ay nagbibigay ng kanyang mga serbisyo ng libre. Well, kaya ko yan. I-update kita araw-araw. Pagkatapos mag-usap ay pinatay na ng ating bida ang kanyang cellphone. Ngayon, buti na lang makakabalik na si Hang-sok sa school. Ngunit isang malaking assignment ang bumungad sa akin. Isang ganap na digmaan laban sa aking pangunahing trabaho. Full margin na inilibing noon nakaraang tagsibol.
Oras na para isara ang US and Canadian dollar deal. Sabi nito sa kanya isipan. Kinagabihan sa apartment ng ating bida. Maririnig ang malakas na sigaw ng ating bida sa labas ng apartment. Nice! Sigaw nito, at sa loob ng apartments, makikita ang bida nakatutok sa mga computer nito. Malapit na ang nugli sa target na presyo nito. Ang 4 na bilyon ay lumago sa trillion won. Babagsak din ang mga presyo ng stock kung magpapatuloy ang krisis sa pananalapi sa hinaharap, bulong nito, kontento na ako. Sabi ni Tae-san, hindi na kailangan ibaon ang sarili ko sa nugol sa isang sitwasyon kung saan maraming sweep, habang hawak nito ang mouse ng computer. Note, ang sweep ay karaniwan isang malaking order na nahahati sa ilang iba't ibang mas maliit na order na maaaring mapunan ng mas mabilis sa maraming mga exchange. Isinasaad ng mga sweep na order na ang gusto ng mamimili ay nagmamadaling kumuha ng posisyon, na maaaring magpahiwatig na inaasahan nila ang isang malaking paglipat sa pinagbabantayan na presyo ng bahagi ng stock sa malapit na hinaharap. Iniisip ko walisin ang mga stock ng Amazon, Google at Mansana sa susunod. Sabi nito sa kanyang isipan. Sa ngayon, ibebenta na rin ang Google shares. Ngayon tapos na ang lalaking ito. Ang susunod ay, bulong nito, hindi natuloy ang sinasabi ng ating bida, nang sumulpat ang malakas na liwanag. Napailing at napasangga na lang ng kamay ang ating bida, ano ito? Pasiga nito sabi.